May his soul rest in peace. Binandisyon na ng pari ang kabaong habang unti-unting ibinababa sa hukay. Inihagis ni Wesley ang hawak niyang puting bulaklak nang hindi inaalis ang tingin sa kabaong ng kanyang ama. Matikas pa rin siyang nakatayo, taliwas sa malakas na iyak ng pangalawa nitong asawa. Ngunit sa likod ng kanyang itim na sunglasses, nakatago roon ang kalungkutan. Hindi siya nagpapakita ng emosyon, ngunit siya ang higit na nakararamdam ng matinding dalamhati ngayon. Dad, you asked me to leave, and when I returned, you were no longer here. Why did you keep your illness from me? I'm your only son, yet you pushed me away just to be with your new woman. May panunumbat niyang sabi sa isip, ngunit kahit ano pang tanong niya, hindi na siya masasagot ng ama. Hindi pa man natatabunan ng lupa ang hukay, umalis na si Wesley. Dahil sa kanyang ginawa, hindi maiwasang magkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Wala talagang kaamor-amor ang anak ni Senyor Dido sa daddy niya. Hindi man lang niya tinapos ang libing bago umalis. May pagkadisgustong saad ng isang ginang. Masama raw ang ugali niya at hindi magkasundo ang ama. Yun daw ang dahilan kaya pinadala siya sa Amerika. Kitang-kita naman sa kilos niya na wala siyang pagpapahalaga sa daddy niya. Sagot pa ng isa. Sandaling tumigil si Wesley at binalingan ng dalawang ginang. Napayuko ang dalawa nang mahuli niya sa akto ang tsismisan ng mga ito. Tinawag niya ang dalawang bodyguard na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Alamin niyo kung sino ang dalawang to. Kung isa sila sa mga tauhan ng asyenda, tanggalin niyo sila sa trabaho, kasama ang buo nilang pamilya. Hindi ko kailangan ng mga tulad nila. At kung hindi naman, palayasin niyo sila kung saan hindi ko sila makikita. Seryoso niyang utos. Masusunod po, senyorito. Baliwalang umalis si Wesley at hindi pinansin ang tangkang pagmamakaawa ng dalawang ginang. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang sasakyan at agad siyang pinagbuksan ng pintuan ng driver. Sa Hacienda Laurente tayo. Malumbay niyang utos dito. Masusunod po, senyorito. Sagot nito saka nagmaneho. Tahimik ang naging biyahe ni Wesley pa uwi hanggang makarating siya sa hacienda na nasa probinsya ng Santa Fe. Paglabas pa lang ng sasakyan, natanaw na agad niya ang mayordoma sa pinto. Nakayuko ito habang palapit siya. Prepare a bottle of whiskey. Send it to my room. Utos naman niya sa ginang. Masusunod po, senyorito. Pasimpleng bumuntong hininga si Wesley bago lagpasan ng mayordoma. Isang linggo pa lang mula nang siya'y bumalik sa Pilipinas, ngunit napapansin niyang tila takot magkamali ang mga tao kapag kaharap siya. Wala na siyang madalas marinig kundi masusunod po, senyorito. Ano mang iutos niya, agad ginagawa ng mga ito nang walang pang-aalinlangan. Wesley, nakabalik ka na pala. Magiliw na sa lubong ni Hazel nang makita siya, pero baliwala niya itong nalagpasan. Don't follow me. Utos niya rito nang magtangka itong sumunod. Tumigil ito sa kinatatayuan at hindi niya naramdaman ang pagsunod nito hanggang makapasok siya sa sariling silid. Ilang saglit lang ay dinala na rin ng mayordoma ang hinihingi niyang alak. Uminom lang siya ng uminom hanggang makatulog. Hating gabi na nang magising siya, dala na rin ng gutom. They didn't even bother to prepare my dinner in my room. Mahina niyang reklamo, pero hindi niya rin masisisi ang mga tauhan sa hacienda. Umiiwas ang mga ito sa kanya at natatakot na pagsilbihan siya. Wala lang pagpipilian ng mga ito kundi sumunod kapag inuutusan niya. Lumabas si Wesley ng silid at nagtungo sa kusina pero wala siyang nakita ng pagkain doon. Really? Hindi na nila ako dinalhan ng pagkain sa silid ko? Wala pa rin pagkain dito? Ginagawa ba nila ang trabaho nila? Uminit ang ulo ni Wesley. Mabilis niyang pinuntahan ng silid ng mayordoma saka kinatok ng malakas ang pintuan nito. Sunod-sunod na siyang kumakatok, pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Damn it! Open this damn door! Sigaw niya at kulang na lang ay masira ang pinto sa lakas ng katok niya. Napansin ni Wesley ang pagpihit ng seradura mula sa loob. Bahagya siyang dumistansya sa pinto at nakahanda na ang sermon niya. Pero nalunok niya lahat ng sasabihin nang makita ang bumungad sa kanya. Isang babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Puting-puti ang muka at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Nakatingin ito sa kanya na parang gusto siyang kainin ng buo. Humihinga ka pa ba, senyorito? Tumindig ang balahibo ni Wesley. Parang pinako siya sa kinatatayuan nang dahan-dahang lumapit ang babae sa kanya. Senyorito, stay away from me, ghost. Don't you dare come any closer. Sigaw niya dala ng takot. Napapikit si Wesley at gusto nang tumakbo, pero hindi siya makaalis sa pwesto. Parang kay bigat ng katawan niya at hindi siya makakilos.
Halos manginig ang kalamnan niya nang marinig pa itong bumulong sa tapat ng kanyang tenga. Ang sungit-sungit mo sa mga tao pero takot ka pala sa multo. Alam mo bang pinaparusahan ko ang masasamang ugali, senyorito? Serena, ano yung narinig mong sumigaw? Senyorito, bakit po kayo narito? Tila nahimasmasan si Wesley nang marinig ang aligagang boses ng mayordoma. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata, pero kaagad din siyang pumikit nang makita sa malapitan ang babaeng multo. Get away from me! Malakas niyang sabi. Ay, ano ba yan? Tumansik na laway mo sa mukha ko, senyorito. Amoy whiskey pa ah. Uminom ka ba? Mukhang oo, kaya wag ka nalang sumagot. Naaamoy ko naman ang sagot sa tanong ko. Serena, ayusin mo nga yung pananalita mo sa harapan ni Senyorito Wesley. Hindi ka na nahiya. Saway ng mayordoma sa babae. Pasensya na po, senyorito. Mahilig lang po talaga sa makeup ang anak ko at kahit sa pagtulog ay naglalagay siya. Ano po palang dahilan ng pagpunta mo rito? Pasado 12:00 na po ah. Tumalikod si Wesley sa dalawa, saka binuksan ng mga mata. Ayaw niyang makita ang babaeng mukhang multo kaya umiwas na lang siya. Nagugutom ako pero walang pagkain sa kusina. Ipagluto mo ako. Bilisan mo. Utos niya. Masusunod po, senyorito. Nahimigan ni Wesley ang pagkataranta sa boses ng matanda. Nagpatiuna siyang naglakad at naramdaman niyang sumunod ito. Nagtaka pa siya kung bakit halos nasasabayan nito ang paghakbang niya sa kabila ng edad nito. Tumingin siya rito at ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang babaeng mukhang multo. Napaatras siya at nawalan ng balanse kaya't hindi niya napigilan ng pagbagsak sa sahig. Senyorito, ayos ka lang ba? Bakit ka ba natatakot sa akin? Hindi naman ako multo. Pampaganda ko lang to sa mukha ko. Hinawakan siya ng babae at saka pa lang siya nakampante nang maramdaman ng init mula sa palad nito. Isang senyales na buhay ito at hindi talaga isang multo. Get away from me! Masungit niyang sabi sabay tabig sa kamay nito. Mag-isa siyang tumayo na wala ang tulong ng babae. Ang sungit mo na nga, ang arte mo pa. Takot ka naman sa multo. Bahagya pa itong tumawa na parang inaasar siya. Matalim siyang tumingin sa babae pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagtawa. Don't you know what this look means, miss? When I stare at you like this, you'd better lower your eyes and keep silent. Or else, I'll make sure you'll regret it. Sus! Dala lang yun ng kalasingan at gutom, senyorito. Tara na sa kusina para may pagluto na kita. Hindi kasi pwedeng magpuyat si Nani kaya ako na lang muna ang magluluto para sa'yo. Halika na. Malakas pa nitong tinapik ang balikat niya na parang close sila bago siya inunahan sa paglalakad. What the heck? Who gave her the right to cut me off? No one's ever done that to me. Sinundan ni Wesley ang babae para pagsabihan. Pero pagpasok pa lang niya ng kusina, nakapatay naman ang ilaw. Kung may plano kang takutin ako, huwag mo nang gawin. Nakilala na kita at alam kong hindi ka talaga multo. Hindi na ako matatakot sa'yo. Talaga? Oh shit! Napatalon sa gulat si Wesley nang sumulpot ito sa tabi niya. Tama na ang prank, miss. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Pero ako, natutuwa sa reaksyon mo, senyorito. Ang laki mong tao pero takot ka pala sa multo. Muli itong tumawa bago binuksan ang ilaw. Anong gusto mo kainin? Kinalma ni Wesley ang sarili at pilit iniiwas ang tingin dito. Umupo siya sa high stool sa tabi ng island counter. Pasta na may garlic shrimp. Samahan mo na rin ng toasted bread at white sauce. Tugon niya. Pasta na may shrimp, toasted bread at white sauce? Tamang-tama at kumpletong ingredients dito. Stay put ka lang dyan, senyorito. Ako nang bahala sa pagkain mo. Pasimpleng bumuntong hininga si Wesley. Sa wakas, hindi na masusunod po, senyorito, ang narinig niyang sagot mula rito. What's your name again, miss? Tanong niya habang nakatalikod ito sa kanya at abala sa pagluluto. Serena Arellano, senyorito. Kung plano mo paalisin ako sa hasyenda, huwag mo nang ituloy. Hindi naman kita susundin. Tugon nito sabay tawa ng mahina. Napaisip naman si Wesley. Kung tutuusin, karapat-dapat nang paalisin si Serena sa hasyenda dahil sa mga ginawa nito. Pero hindi yun pumasok sa isip niya. Oo at natakot siya sa itsura nitong mukhang multo. Pero hindi niya naisip na gantihan ito sa paraang palalayasin ito sa hasyenda. Bilisan mo na lang magluto. Nagugutom na talaga ako. Saad na lang niya. Tapos na, senyorito. Kumunot ang noon ni Wesley at nagtaka. Sobrang bilis naman yatang maluto ng pasta. At hindi mo lang niya narinig na tumunog ang bread toaster para sa toasted bread niya. Ito na ang pagkain mo, senyorito. Enjoy your meal.
Lumalim ang pagkunot sa noo ni Wesley nang ilatag ni Serena ang mga pagkain sa mesa. What is this? Pagkain, senyorito. Nalipasan ka ba ng gutom at hindi mo mamukhaan ng mga pagkain? I know this is food, but what exactly is this? I asked you to make pasta with garlic shrimp and garlic bread with white sauce. This doesn't even look anything like what I requested. Senyorito, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang bagay na yan. Ito kasing mabilis ang paraan para lutuin ang gusto mong pagkain. At ganito ang version niyan sa Pilipinas. Tingnan mo to. Itinuro ni Serena ang mangkok. Yan ang Philippine version ng pasta with garlic shrimp at ang tawag niya dito ay creamy seafood instant noodles. Instant noodles? Gulat niyang tanong. Yes, senyorito. You heard it right. Proud na tugon ni Serena. Ito namang toasted bread mo, ang version niyan dito ay pandesal na lamig. Toasted, ibig sabihin matigas, at ang pandesal ang pambansang tinapay ng Pinas. Tamang-tama ang pandesal na lamig sa gusto mong toasted bread. At panghuli, ang white sauce. Alam kong para sa bread ang white sauce at kailangan mo yan para mawala ang pagka-toasted ng bread mo. So ayan, pinaghanda kita ng gatas. Pwede mong isawsaw ang malamig na pandesal sa gatas para mawala ang tigas. Tapos sasabayan mo ng paghigop ng instant noodles at solve ng hapunan mo. Pumalakpak pa si Serena na para bang napakatalino ng naisip nito, habang siya hindi makapaniwala na nakatingin dito. Seriously? Itong ipapakain mo sa akin? Oo, kung ayaw mo naman, pwede mong ibigay sa akin. Nawalan ng gana si Wesley. Itinulak niya ang mangkok palapit kay Serena na agad nitong kinuha. Magana itong kumain at hindi niya maiwasang matakam, kaya't kinuha niya pabalik ang mangkok. Nagbago ng isip ko. Hindi ko dapat binigay sa ito. Susubo na sana siya pero pinigilan siya ni Serena. Senyorito, nalawayan ko na yan. Igagawa na lang kita ng bago. Maraming instant noodles sa kitchen cabinet. Kinuha nito pabalik ang mangkok at saka mabilis na naghanda ng panibagong instant noodles. Maya-maya lang, sabay na silang kumakain at halos mag-agawan pa sila sa lamig na pandesal. Masarap palang isawsaw yun sa instant noodles at ginanaan talaga siya sa pagkain. Grabe, nabusog ako ah. Mahihirapan ako nitong makatulog ulit. Saad ni Serena pagkatapos nilang kumain. Then you better stay up until this place is completely clean. Ayoko makita na may kalat dito bukas ng umaga. Ako na bahala rito, senyorito. Matulog ka na. Tumayo si Wesley bago umalis, pero tumigil siya malapit sa pintuan bago muling lumingon kay Serena. Huwag mong ipagsasabi ang natuklasan mo ngayon, Serena. Alin? Yung takot ka sa multo? Hindi ako takot sa multo. Nagulat lang ako sa itsura mo. Kung bakit kasi ganyan ang mukha mo. Paliwanag agad niya. Oo na, safe ang sekreto mo sa akin, senyorito. Mabuti kung ganun. Sa susunod, huwag ka nang magbibihis na parang multo. Ayokong may mapahamak sa itsura mo. Ikaw lang naman na natakot sa itsura ko, senyorito. Nasanay na kasi sa akin ng mga tao rito. At saka may kasama tong skincare na nagpapaganda sa mukha ko. Then make sure you keep your face out of my sight. Bili niya bago tuluyang lumabas ng kusina, pero narinig pa niya ang sinabi nito. Oo na, napakasungi talaga. Hindi man lang nagpasalamat sa pagkain hinihanda ko. Binaliwala yun ni Wesley at nagtuloy-tuloy patungo sa silid niya. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit ngayon lang niya nakita si Serena. Eh di sana may nakausap siyang normal na tao na hindi natatakot sa kanya. Siya pa nga ang natakot dito dahil sa makeup nito. Sa bagay, hindi naman niya pinagtutuunan ng pansin ng mga tao sa hasyenda simula nang dumating siya. Kung nasa paligid man si Serena, hindi niya rin ito mapapansin. Kinabukasan, maaga pa rin nagising si Wesley kahit mag-uumaga na siyang nakatulog. Naligo muna siya at nagsuot ng maong pants na hapit sa kanyang binti at hita at checkered long sleeve polo na kulay maroon at itim. Nakatupi ang manggas niyon hanggang siko at nakabukas ang 3 butones na nagpapakita sa matipuno niyang dibdib. Hindi niya rin nakalimutan ang cowboy hat at brown leather boots bago nagtungo sa dining area. Naabutan niya roon si Hazel kasama ang stepmother niya. Wesley, mabuti gising ka na. Halika, sabayan mo kami kumain ng mommy mo. Saad ni Hazel na parang sinadya pang diinan ang salitang mommy. Wesley, pwede mo bang pagsabihan ng feeling girlfriend mo na to? Kung umasta kasi siya, akala mo asawa ka niya. Nagmamarunong dito sa bahay kahit wala naman siyang alam. Kung pwede lang, paalisin mo na siya rito. Naaalibadbaran ako sa kanya. Sagot naman ni Carmen. Naaalibadbaran ka sa akin? O gusto mo lang akong paalisin para masaulo mo si Wesley? Wala na kasi ang daddy niya, kaya pwede ka na ulit dumandi sa ex-boyfriend mo.
Kakaiba ka rin, Carmen. Tinuhog mong mag-ama. Pero wag mong kakalimutan na stepmother ka na niya. At wag mo rin kakalimutan na hindi ka niya girlfriend, Hazel. Isa ka lang peste na umaaligid kay Wesley. Kailanman, hindi mo mararanasan na maging nobya niya. Pero ako, naranasan ko na yon. Nakangising ganti ni Carmen. May sira ka ba sa utak, Carmen? Pinamumukha mo sa akin ang nakaraan yun ni Wesley kahit kalilibig lang ng asawa mo. Shut up, both of you! Saway ni Wesley sa dalawa. Napabuga siya ng hangin sa sagutan ng dalawang babae. Totoong may nakaraan sila ni Carmen, pero mas pinili nito ang daddy niya kaysa sa kanya. Isa rin yun sa dahilan kaya lumayo siya, pero wala na yun sa kanya ngayon. Si Hazel naman ay parang anino na niya simula nang magkakilala sila sa Amerika. Hindi niya ito mapigilan sa palaging pagbuntot sa kanya at wala rin siyang kahit na anong relasyon dito. Nagsasawa na lang siya sa pagsaway dahil na hindi naman ito sumusunod kahit anong taboy ang gawin niya. If you can't respect each other, at least show some respect for the food. Walang emosyon niyang sabi bago umalis ng dining room. Nawalan siya ng gana mag-agahan dahil sa dalawang babae. Nagtungo na lang siya sa kwadra para ilabas ang kanyang kabayo na si Tropical. Pagdating sa kwadra, kaagad niya napansin ang isang babae na nakasuot ng kulot at pulang wig na nagpapakain ng mga kabayo. Who are you? Seryosong tanong niya. Humarap ito sa kanya at ngumiti. Pero kahit wala naman itong gawin, mukha pa rin itong nakangiti dahil sa makeup nitong mukhang clown. Magandang umaga, senyorito. Kay aga-agang seryoso mo ah. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ang dami kasi ng kinain mo. Sandaling kumunot ang noon ni Wesley, saka pumasok sa isip niya kung sino ang clown. Serena, ano naman ang trip mo at naka-clown makeup ka ngayon? Sumasideline ka ba sa perya o birthday party? Inaaliw ko ang mga kabayo, senyorito. Epektibo to sa kanila at ganado silang kumain kapag ganito ang makeup ko. You're crazy. Nilagpasan ni Wesley si Serena bago kinuha si Tropical sa kwadra. Sandali pa siyang tumingin sa direksyon nito at nakitang abala ito sa pagpapakain ng iba pang mga kabayo. Serena! Tawag pansin niya rito. Bahagya itong lumingon sa kanya, pero kaagad ding ibinalik ang atensyon sa pinapakain kabayo. Bakit, senyorito? May nakalimutan ka ba? Do you know how to ride a horse? Mabilis itong tumingin sa kanya at parang nanginginig ang mga mata nito. Oo naman, pagsakay sa kabayo ang isa sa mga paborito kong gawin sa hasyenda. Bakit mo naitanong? Let's race around the hacienda grounds, all the way to the river and back. Sige ba, gusto ko yan. Okay lang ba kung gamitin ko kahit alin sa mga kabayo dito? Yeah, go ahead. Okay, si Snowflakes na lang ang gagamitin ko. Lumapit si Serena sa puting kabayo at inilabas yun ng kwadra. Ano, senyorito, handa ka na bang matalo ng clown na to? Paghahamon ni Serena pagkasakay nito sa kabayo. Humisi si Wesley. Aalawin muna niya ang sarili sa pangangabayo at wala siyang planong seryosohin ang hamon ni Serena. Mauna ka na. Ayokong makitang umiyak ang isang clown kapag natalo sa race. Pabor sa akin yan, senyorito. Balita ko kasi hindi ka pa raw natatalo sa isang race. Baka ngayon pa lang matatalo. Huwag kang magsisisi na minaliit mo ko ah. Nakangiti nitong sabi bago pinatakbo si Snowflakes. Napaawang ang mga labi ni Wesley nang makitang tila sanay na sanay si Serena sa pangangabayo. Wow, she looks like a professional horse rider. Namamangha niyang sabi habang tinatanaw si Serena. Masyado siyang naaliw panoorin ng dalaga, kaya't nasa kalahati na ito nang patakbuhin niya si Tropical. Kahit gaano pa kabilis ang kabayo niya, hindi na niya ito mahahabol dahil sa kanilang distansya. Palapit pa lang siya sa dulo, pabalik na si Serena. Senyorito, bibigyan kita ng rematch pagdating natin sa finish line. Second chance para makabawi ka naman. Sigaw ni Serena nang tumapat ang kabayo nito sa kanya. Napangiti si Wesley. Mukhang nakahanap siya ng katapat pagdating sa horse racing. Sa pinakitang galing ni Serena, parang gusto niyang seryosohin ang rematch nila. She's more serious than I expected, sabi niya sa sarili. Ilang sandali pa'y nakabalik na si Wesley sa starting point. Naghihintay roon si Serena at mukhang nakahanda na sa rematch nila. Kailangan mo pa ba ng pahinga, senyorito? Para kasing napagod ka masyado. First time mo bang matalo? It's just a warm-up. The real race hasn't even begun. Bahagyang tumawa si Serena. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka papayag matalo eh. Para patas ang laban, magsimula tayong dalawa ng magkasabay. Walang mauuna, walang mahuhuli. At kung sinong matatalo, may parusa. Ano, game ka ba, senyorito?
Yeah, sure. You'll start the count. Ayoko magbilang. Ito na lang ang gawin nating countdown. May dinukot si Serena sa bulsa at inilabas ang isang barya. Ihahagis ko tong piso at pagpatak nito sa lupa, yun ang hudyat na magsisimula ng karera. Ready ka na ba, senyorito? Yeah, I'm ready. Hinagis ni Serena ang piso. Pareho silang alerto habang dahan-dahan yung pumapatak sa lupa. Magkasabay rin nilang pinatakbo ang mga kabayo nang tuluyang bumagsak ang piso. Si Tropical ang pinakamabilis na kabayo sa hasyenda, pero nakakasabay pa rin si Snowflake sa bilis nito. Nakatuon lang ang titig ni Wesley sa unahan, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, tanaw niya si Serena. Hinahampas ng hangin ang buhok nito at malawak na nakangiti. Mukhang hindi lang siya ang nag-e-enjoy sa karera nilang dalawa. Mukhang mas nag-e-enjoy pa ito kaysa sa kanya. She looks like she belongs in horse racing. Bulong niya sa sarili. Senyorito, bilisan mo, baka matalo ka. Sigaw ni Serena habang tumatawa. Halos magkadikit ang kanilang mga kabayo habang papalapit sa ilog. Pagdating sa dulo, sabay silang huminto. Parehong humihingal, pero pareho ring nakangiti. Draw, walang mapaparusahan sa ating dalawa. Sabi ni Serena habang marahang pinapalakad si Snowflakes. Looks like it's not your first time in a race. Nasa racing kasi ang buhay ko, senyorito. Kakambal ko na nga yata ang mga kabayo eh. Really? Namamangha niyang tanong. Sinabayan niya ang pagpapalakad nito sa kabayo habang nag-uusap sila. Totoo yun, senyorito. Simula pagkabata, tagapag-alaga na ng mga kabayong pangkarera ang tatay ko. Minsan nga ako pang hinete ng mga kabayo kapag sinasanay. I didn't know we owned that kind of horse. Our horses here are just for personal use. Sa kabilang asyenda kasi yun, senyorito, dun sa kabilang bayan. Doon nagtatrabaho ang tatay ko at palagi niya akong kasama. Pero nang mawala siya, nanatili na ako rito kasama ang nanay ko. My dad also loves horses. Paborito niya rin manood ng horse racing. Nung okay pa kaming dalawa, palagi kaming nanonood ng race. Pero nang umalis ako, hindi ko na siya nakakasama. Biglang nakaramdam ng lungkot si Wesley habang inaalala ang kanyang ama. Mas matagal pa sana silang nagkasama kung nagtiwala ito sa kanya. Wala siyang masamang intensyon noong pinili nitong makasama si Carmen. Pero dahil sa nakaraan nila ng babae, iniisip nitong baka magkabalikan pa silang dalawa. Nakikiramay ako sa nangyari kay Senyor Dido, senyorito. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, pero lilipas din yan. Maging matatag ka lang. Naramdaman ko rin yan nung nawala ang tatay ko. Pero dahil sa tatag ng nanay ko, nakayanan namin ang lungkot. Kung nagawa namin, magagawa mo rin. Mas malakas ka kaysa sa amin. Nakatulong ang sinabi ni Serena para sandali niyang makalimutan ang lungkot. Hindi pa siya tuluyang nakaka-recover at malaking bagay na may nakakausap siya ngayon tungkol sa mga pinagdadaanan niya. Hindi siya magaling mag-express ng sariling damdamin lalo na kung personal yon. Pero magaan ang loob niya habang kausap ang dalaga. Nagagawa niyang magbukas ng saloobin dito. Salamat. Ilang taon ka na nga pala, Serena? Ang galing mo kasing mga bayo. 26 po. Teenager pa lang ako sa masali-sali na ako sa mga paligsahan ng kabayo. Talaga? Eh di marami ka ng trophy niyan. Medyo po. Naroon sa bahay namin sa kabilang bayan. Eh ikaw, senyorito, ilang taon ka na po ba? Bakit hindi kita naabutan dito sa hasyenda nung lumipat ako rito para magtrabaho? 30 na ako. Malamang nasa kabilang hasyenda ka nung umalis ako ng bansa. Bakit po ba kayo umalis ng bansa? O sisa nito, mukhang hindi aware sa nakaraan nila ni Carmen. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang sabihin sa dalaga ang totoo. Tutal, hindi naman yun lihim sa mga tauhan nila. Because of Carmen. She's my ex-girlfriend. Unfortunately, nagkainlaban sila ni Dad. Parang narinig ko na nga po ang kwentong yan pero akala ko hindi totoo. Kaya pala ang laki ng agwat ng edad ni Ma'am Carmen kay Senyor Dido. Usap-usapan nga po rito na gold digger siya. Pero parang hindi naman po. Alagang-alaga kasi niya si Senyor. Pwedeng magtanong, senyorito? Oo naman. Mahal niyo pa po ba si Ma'am Carmen? Hindi na. Matagal ko na siyang inalis sa puso ko. Mabuti po yun. Move on din pag may time. Pero pansin ko, malagi tumingin sa'yo si Ma'am. Ngayon alam ko na kung bakit. May nakaraan pala kayo. Hindi na nagkomento si Wesley. Ayaw na niyang pag-usapan ng dalawa. Do you want another race, Serena? Pag-iiba niya sa usapan. Ngumiti ito at agad na pinatakbo ang kabayo. Huwag mong hinahamon ng racer, senyorito. Matatalo ka talaga kung hindi ka alerto. Sabi pa nito bago nakalayo.
Pinatakbo rin ni Wesley ang kabayo niya at hinabol to. Pero nasa kwadra na sila nang maabutan niya si Snowflakes. Nakababa na rin ang kabayo si Sirena at may kausap itong dalawang ginang. "Narito na si Senyorito, siya na lang po ang kausapin ninyo." Narinig niyang sabi ni Sirena. Bumaba ng kabayo si Wesley bago lumapit sa mga to. "Senyorito, may gusto raw silang sabihin sa'yo." Tumingin si Wesley sa dalawang ginang. Kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang dalawang ginang sa libing ng daddy niya. "What do you want?" Masungit at seryoso niyang tanong. Yumuko ang dalawang ginang. "Senyorito, patawarin niyo po kami sa mga sinabi namin. Huwag niyo po kaming paaalisin sa hasyenda. Wala po kaming mapupuntahang ibang lugar. Narito po ang trabaho namin." Umiiyak na pakiusap ng unang ginang. "Patawad, senyorito. Pakiusap, hayaan niyo po kami magtrabaho ulit sa hasyenda." Segunda ng pangalawang ginang. "Think before you speak, and you deserve to be sent away. I won't take back my words. You brought this on yourself, and now you'll face the consequences." "Senyorito, baka pwede mo silang bigyan ng second chance." Pakiusap ni Sirena. Seryoso siyang bumaling sa dalaga. "If their words could kill, do you think I'd have a second chance to live?" Sandali itong natigilan at nagpatuloy naman siya sa pagsasalita. "Second chances are for those people who makes mistake unintentionally. They meant to insult me, and the second chance is not for them." Dugtong pa niya bago talikuran ng mga ito. Wala siyang planong bawiin ang kanyang desisyon. Kapag ginawa niya yon, hindi siya seseryosohin ng mga tauhan sa hasyenda. Siya ngayon ang bagong may-ari ng mga ari-arian ng kanyang ama, kaya't kailangan niyang maging mahigpit sa pagdedisiplina ng mga tauhan niya. Samantala, napabuntong hininga na lang si Serena sa sinabi ni Wesley. Hindi na nakapagtataka na iniiwasan ito ng mga tao sa hasyenda. Talagang nakakatakot ito tulad ng mga naririnig niya, pero hindi ganoon ang tingin niya sa binata. Ibang-iba ito sa tuwing kasama niya. Nagagawa nitong ngumiti at magbukas ng usapan tungkol sa personal nitong buhay. Siguro masyado lang itong nahusgahan ng ibang tao dahil sa hindi maganda nitong relasyon kay Senyor Dido at Carmen. Kahit naman siguro sinong tao, sasama ang loob sa nangyaring love triangle sa tatlo. Ex niya tapos madrasta. Napakasakit niyon sa parte ni Wesley. Pero hanga siya dahil kinakaya nito ang magkontrol ng galit kay Carmen. "Sinabi ko naman sa'yo wag na tayo makiusap sa lalaking yun. Ang sama-sama ng ugali. Porke siya na ngayon ang may-ari ng hasyenda, ganyan na siya umasta. Sayang lang ang luha natin sa pagmamakaawa sa kanya. Napakatigas ng puso niya." Nabaling ang atensyon ni Serena sa dalawang ginang. Kung kanina halos mapuno ng luha ang mukha ng mga ito, ngayon ay napalitan na yun ng galit. "Hindi niyo po kasi nilulugar ang pagiging chismosa. Yan tuloy ang napala ninyo. Mabuti nga po't hindi kayo pinakulong ni Senyorito eh." "Totoo naman ang sinasabi namin ah. Kung hindi niya matanggap yon, abay, kasalanan na niya yon." Napailing na lang si Sirena. Hindi na siya nakipag-usap sa dalawang ginang at ibinalik na lamang sa kwadra ang dalawang kabayo. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang ina sa kusina. "Sirena, halika muna dito." Hinila siya nito sa isang tabi na parang may sikreto itong sasabihin sa kanya at pinili pa nito ang pinakasulok ng kusina. "Ano tong naririnig kong nakipagkarera ka raw kay Senyorito Wesley kanina? Totoo ba yon?" "Opo, sandali lang naman po at bumalik na rin kami." "Bakit po?" "Anong bakit? Paano kung mahulog ka na naman sa kabayo ha? Ilang beses na kitang pinagsasabihan na wag nang sasakay ulit sa kabayo, pero palagi mo na lang akong pinag-aalala." "Hindi ko po matanggihan si Senyorito Wesley eh. Sa tingin ko po kasi gusto niya ng kasama dahil nalulungkot pa rin siya sa pagkawala ng daddy niya." "Kung gusto niya ng kasama, dapat tinawagan niya mga kaibigan niya. Imposible namang wala siyang kaibigan, ilang taon siyang nanirahan sa Amerika. At saka malabong malulungkot yun. Baka nga matuwa pa si Senyorito Wesley dahil sa kanya na ngayon ang buong hasyenda. Hindi nga niya binisita ang may sakit niyang ama noon, pero kaagad siyang bumalik sa bansa nang mamatay ang matanda. Kitang-kita naman kung gaano kasama ang ugali niya kahit isang linggo pa lang siya rito." "Inay, ang pangit naman ng iniisip mo tungkol kay Senyorito. Hindi naman po siya ganyan." "Basta makinig ka sa akin, Serena. Simula ngayon, wag na wag ka nang lalapit kay Senyorito Wesley kung ayaw mo magkagalit tayo." Napanguso si Serena at napipilitan na lang siyang sumagot. "Opo, Nay. Pero mabait naman po si Senyorito. Mali lang pong interpretasyon niyo sa pagiging seryoso at istrikto niya. Kapag nakilala niyo po siya, magbabago ang tingin niyo sa kanya." "Serena, sinusuway mo na ba ako ha?" Nagbabantang tanong ng nanay niya.
Nanlilisik na rin ang mga mata nito. Hindi po. Mangako ka sa akin, Serena. Hindi ka nalalapit kay Senyorito dahil masama ang ugali niya. Pangako po. Mahina niyang tugon. Lakasan mo. Nangangako po akong hindi nalalapit kay Senyorito Westy dahil masama ang ugali niya. Malakas niyang sabi pero taliwas yun sa nararamdaman niya. Hindi masama ang ugali ni Wesley dahil alam niya may kabutihan ang puso nito. Kaya lang hindi yun nakikita ng mga tao. I expected you to be different, but you proved me wrong, Serena. Napako sa kinatatayuan si Serena nang marinig ang boses ni Wesley mula sa likuran niya. Tila dismayado ito sa narinig mula sa kanya. Get my breakfast ready, Mrs. Arellano. From now on, no one touches my food but you. Got it? Seryoso nitong utos sa nanay niya. Masusunod po, Senyorito. Naramdaman ni Serena ang paghakbang palayo ni Wesley. Nakonsensya siya at plano itong sundan, pero pinigilan siya ng kanyang ina at pinagbantaan gamit ang mga mata. Wala siyang nagawa kundi sundan ng tingin ang papalayo nitong bulto. Simula ng araw na yon, hindi na niya nakita si Wesley na nakasalo niya sa pagkain at ang Wesley nakipagkarera sa kanya. Pakiramdam niya pinapakita nito kung ano ang tingin ng mga tao rito. Mas lalong natatakot ang mga tauhan dito, lalo na sa paraan nito ng pamamalakad sa hasyenda. Tulad na lang ngayon, matigas ang ekspresyon nito habang naglalakad sa pagitan ng mga hanay ng tubo at sinusuri ang bawat ani. Ano to? Malakas nitong sigaw dahilan para mapahinto ang mga manggagawa. Isa-isa nitong tinitingnan ang mga kumpol ng tubo na nakasalansan sa gilid. Bakit masabang mga to? Ilang beses ko na bang sinabi na patayuin niyo muna bago ipunin? Kapag ganyan niyang dinala sa gilingan, bababa ang kalidad ng asukal. Ilang taon na ba kayo sa trabahong to? Hanggang ngayon ba, kailangan pa rin sabihin ng mga dapat niyong gawin? Tahimik ang lahat at pawang mga nakayuko. Lakas loob namang lumapit si Mang Lando, ang pinakamatandang katiwala sa taniman ng tubo. Pasensya na po, Senyorito. Nagmamadali po kasi kami at baka abutan ng ulan kagabi. Kung nagmamadali kayo, siguraduhin yung pulido pa rin ng trabaho. Tanghali na pero hinayaan nyo lang ito na nakatambak dito. Ayusin yung trabaho nyo. Hindi ako nagbabayad ng sahod para sa kapalpakan nyo. Pinulot ni Wesley ang isang tangkay ng tubo. Pinagmasdan nito yun sandali, saka ibinato sa lupa. Lahat ng i-harvest mo lang ngayon, ako mismo mag-i-inspection bago ipunin. Kapag may nakita akong kapalpakan sa trabaho, kakaltasan ko kayo ng sweldo. Naiintindihan nyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga tauhan habang nakatayo naman sa hindi kalayuan si Serena. Hawak-hawak niya ang basket ng tanghalian para sa mga manggagawa at nasaksihan niya ang pagsisermo ni Wesley. Ito ba talagang totoong ugali ni Senyorito Wesley? Ano yung pinakita niya sa akin? Pagpapanggap lang ba yun? Feeling ko hindi naman talaga siya ganito. Nalilitong bulong niya sa sarili. Nagpatuloy ang binata sa pag-iinspeksyon. Pati ang maliliit na sako ay binubuksan nito at sinusuring mabuti. Kumakain na ang ibang mga manggagawa pero patuloy pa rin ito sa trabaho. Wala bang magyayayang kumain kay Senyorito? Tanong ni Serena sa mga manggagawa pero walang pumansin sa kanya. Napansin niyang ayaw makasama ng mga manggagawa si Wesley. Kaya't kumuha na lang siya ng isang plato at nilagyan yun ng pagkain. Lakas loob niya itong nilapitan. Senyorito, baka nagugutom ka na. Dinalhan kita ng pagkain. Tumigil si Wesley sa ginagawa at naglakad palapit sa kanya. Napangiti siya dahil akala niya ikukunin nito ang pagkain. Pero nilagpasan lang siya nito. Bahagya nitong nabangga ang balikat niya dahilan ng pagkahulog ng plato mula sa mga kamay niya. Don't pretend that you care, Serena. Malamig nitong sabi habang patuloy sa paglalakad. Hindi man lang nito nilingon ang nahulog na plato. Nakaramdam ng hiya si Serena, ngunit mas namang doon ang pagkadismaya. Gayunpaman, lumingon pa rin siya kay Wesley kahit nakatalikod ito sa kanya. Senyorito, hindi ako nagpapanggap. Totoong nag-aalala ako sa'yo kasi baka nagugutom ka na. Kanina ka pa kasi nagtatrabaho eh. Halos pabulong niyang sabi. Whether you're pretending or not, get out of my sight. I'm sick of seeing your annoying face. Matigas na tugon ni Wesley hanggang tuluyan itong makalayo sa kanya. Dinamdam ni Serena ang sinabing yun ni Wesley. Kaya't nang bumalik siya sa mansyon, nagkulong lang siya sa kanyang silid hanggang gumabi. Nakatitig lang siya sa salamin at pinagmamasdan ng mukha niyang nababalot sa makapal na makeup. Kung makikita mo lang talaga ang totoo kong itsura, huyo ka sa akin, senyorito. Kaya lang hindi pwede eh. Mapapaalis kami ni nanay sa hasyenda.
Ewan ko ba sa stepmother mo kung bakit gusto niyang takpan ko ang totoo kong itsura? Siguro gusto niya siya lang ang maganda rito. Bumuntong hininga si Serena. Kinuha niya ang makeup kit sa drawer para mas kapalan ang eyebrows niya. Dinagdagan din niya ang dark lipstick at mas pinahaba ang contour sa panga. Pumayat ang normal ng laki ng mukha niya at nagmukha siyang bangkay. Kokonti na pala ang makeup ko. Kailangan ko na rin bumili ng bagong supply. Sayang ang pera sa mga to pero mas nakakapanghinayang kapag nawalan kami ng trabaho ni nanay. Sabi niya saka lumabas ng silid. Binaybay ni Serena ang pasilyo patungo sa kusina pero napatigil siya nang marinig ang nag-aaway sa sala. Sumilip siya at nakita roon sina Carmen at Hazel habang prenteng nakaupo sa sofa si Wesley. Umiinom ito ng wine habang nag-aaway ang dalawang babae sa gilid nito. Hazel, sumusobra ka na. Hindi porke malapit ka kay Wesley ay pwede ka na manatili rito habang buhay. Akala mo kung sino kang umasta? Mas marunong ka pa sa may-ari nitong bahay. Umalis ka na sa hacienda bago pa kita ipakaladkad palabas. Galit na sabi ni Carmen. May I remind you again, Carmen? Wala ka rin karapatan na diktahan ako sa bahay na to. Oo, ikaw ang legal na asawa ni Senyor Dido. Pero si Wesley pa rin ang tagapagmana. Hanggat hindi niya sinasabing umalis ako, hindi ako aalis. Siya lang ang susundin ko at hindi ikaw. Inis na lumingon si Carmen kay Wesley na patuloy sa pag-inom ng wine. Wesley, palayasin mo babaeng to ngayon din. Wala akong pakialam kahit gabi na. Ang gusto ko lang ay mawala siya sa paningin ko. Why don't you just go to sleep instead of making a scene, Carmen? Malamig na tugon ni Wesley. Tumawa naman si Hazel. Akala mo siguro kakampihan ka ni Wesley, no? Huwag ka nang umasa dahil baliwala ka na sa kanya. Napansin ni Serena ang galit sa mukha ni Carmen. Anumang oras, magkakasakitan na yata ang dalawa. Nagpatuloy na lang siya patungo sa kusina at hinayaan ng mga to. Ngunit napahinto siya nang tawagin ni Carmen ang pangalan niya. Serena, lumapit ka rito. Sigaw nito na parang doon inilabas ang galit para kay Hazel. Nagmamadali naman siyang lumapit. Bakit po, Ma'am Carmen? Sampalin mo si Hazel para sa akin. Po? Gulat niyang sabi. Namimilog pa ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa pinapagawa ni Carmen sa kanya. Bingi ka ba? Ang sabi ko, sampalin mo siya. Sigaw nito. Ma'am, hindi naman ako kasali sa away niyo. Napadaan lang po ako at aalis na rin. Susundin mo ba ang gusto ko, Serena? O kayo ng nanay mong palalayasin ko sa hacienda? Madiin at may talim na tanong ni Carmen. Bumuntong hininga si Serena saka tumingin kay Hazel. Nakahalokip-kip ito at nakataas ang kilay sa kanya. Subukan mong hawakan kahit dulo ng buhok ko at sinisigurado ko sa iyong huling araw mo na sa hacienda. Pagbabanta ni Hazel. Napakamot sa batok si Serena. Napadaan lang naman siya pero naipit pa sa away ng dalawa. Kung bakit naman kasi hindi inaawat ni Wesley ang dalawang babae. Wala yata itong pakialam kahit magpatayan pa ang dalawa sa harapan nito. Kikilos ka o ikaw ang makakatikim sa akin? Muling sabi ni Carmen. Maraming gustong sabihin si Serena pero wala siyang lakas ng loob. Napatingin naman siya kay Wesley at nakita ang baso ng alak sa kamay nito. Hindi siya umiinom ng alak pero narinig niyang nagpapalakas daw yun ng loob kaya't inagaw niya ang baso mula sa binata. Inisang lagok niya ang alak sabay bagsak ng baso sa center table. Shit! Parang gumuhit sa lalamunan ko Ganito palang lasa ng alak. Sabi niya nang gumuhit sa lalamunan niya ang pait niyon. Wala siyang ideya kung anong alak yun, pero may bahagyang tamis din siyang nalasahan doon. Bahagyang pinilig ni Serena ang ulo nang maramdaman ng pagkahilo. Hindi niya alam na ganoon pala kabilis ang epekto ng alak, pero nagawa pa niyang tumingin sa dalawang babae. Ma'am Carmen, Ma'am Hazel, alam kong wala akong karapatang magsalita dahil anak lang ako ng mayordoma, pero karapatan ko namang ipagtanggol ang sarili ko, di ba? Lalo na kung gagawin niyo akong tagapamagitan sa away ninyong dalawa. Hindi naman patas kung ako mananakit at ako rin ang masasaktan. Wala naman akong kinalaman dyan. Kung may problema kayong dalawa, kayo na lang ang magsabunutan. Huwag niyo na akong idamay. Pareho naman yata kayong palaban Did you really just drink Wesley's wine from his own glass? Gulat na tanong ni Carmen. Parang sandaling nawala sa isip nito ang pinapagawa sa kanya. Oo, ma'am. Kailangan ko kasi ng lakas ng loob para masabi ko ang dapat kong sabihin. Mukhang effective naman ang alak ni Senyorito Wesley. Humisi pa siya at pakiramdam niya tumalab agad ang alak sa kanya. Wesley hates it when anyone touches his things, especially his wine. Saad naman ni Hazel.
Sa kanya na natuon ang atensyon ng dalawa at parehong may hindi makapaniwalang tingin sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Malay ko ba? Mahina niyang sabi at bigla na lang umikot ang paligid niya. Naramdaman ni Serena na bumagsak siya, pero parang lumutang din ang katawan niya. Wesley, saan mo siya dadalhin? Hindi niya alam kung sino sa dalawang babae ang nagtanong dahil tuluyan nang nandilim ang paningin niya. Samantala, sa sala, naiwan ng dalawang babae na parehong hindi makapaniwala sa ginawa ni Wesley. Mabilis nitong sinalo si Serena nang matumba kanina at ngayon ay maingat nitong buhat ang dalaga. You can see it right away. Wesley's got something special for that girl. Something you just can't get no matter what you do. Nakangising sabi ni Carmen na tila pagpaparinig kay Hazel, lalo na nang makita nito ang selos sa mukha ng babae. Bumuntong hininga si Hazel at nagawa pa ring ngumiti kay Carmen. Not just me, Carmen. You won't ever get that from Wesley again. Kahit anong gawin mo at kahit pagbawalan mo pang pumasok ang mga dalagang tauhan sa loob ng hasyenda, hindi mo pa rin makukuha si Wesley. Insecure ka kasi at gusto mong ikaw lang ang mapapansin ni Wesley. Pero alam ko naman kung bakit mo ginagawa to. Then say it, Hazel. What is it that I want, ha? Mapanghamon nang umisi si Carmen. Ngunit hindi naman nagpadaig si Hazel. Lumapit pa ito at sa mismo mukha ni Carmen nagsalita. You want Laurentes money. Yun talaga ang motibo mo kaya nagpakasal ka kay Senyor Dido at iniwan si Wesley noon. Hindi ka kasi makapaghintay na manahin ni Wesley ang pera ng daddy niya. Ngayong wala nang matanda, si Wesley naman ang punteriya mo dahil hindi ka pa kontento sa assets na napunta sa'yo. Hindi mo lang magawa ang plano mo kay Wesley dahil narito ako. Kaya nga gigil na gigil kang palayasin ako, di ba? Hinawakan ni Carmen ang mukha ni Hazel. Nakangiti ito pero matalim ang tingin. Talaga? Pero dapat alam mo rin na wala kang magagawa para pigilan ako. Mas may karapatan ako sa bahay na to kaysa sayo. Magagawan ko ng paraan na palayasin ka nang hindi nalalaman ni Wesley. Huwag mo kasi akong susubukan dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Sandaling natigilan si Hazel. Nagustuhan naman ni Carmen ang reaksyon nito. Pero bigla na lang nitong hinampas ang kamay niya at malakas siyang sinampal. Gulat niyang sinapo ang nasaktang pisngi. Baliw ka talaga, Carmen. Mukha kang pera. Kapag namatay ka, hindi mo yan madadala sa hukay. Pinaparami mo lang ang kasalanan mong impakta ka. Impakta ka rin. Wala kang karapatang sampalin ako. Galit na hinablot ni Carmen ang buhok ni Hazel. Hindi nagpatalo ang isa kaya't natuloy ang sabunutan ng mga ito sa sala. Walang nagtangkang umawad sa dalawa hanggang mapagod ang mga ito at kusang tumigil. Sa kabilang banda, napahinto sa paglalakad si Wesley. Tumingin siya kay Serena na buhat-buhat niya at nagsasalita pa ito kahit nakapikit. Mababa pala ang alcohol tolerance nito at isang baso lang ng wine na lasing na agad. I keep pushing you away, but you end up in my arms. May tampo pa rin siya sa dalaga dahil akala niya totoo itong kaibigan. Pero masamang ugali rin pala ang tingin nito sa kanya. Akala niya naiiba ito sa mga taong nami-misinterpret ang ugali niya. Pero isa rin pala ito sa mga yun. Alam niyang mababaw na dahilan lamang yun. Pero ang totoo, loner siya. Wala siyang matatawag na matalik na kaibigan at iilan lamang ang mga taong nakakasundo niya. Hindi siya mabilis magtiwala sa mga taong kakikilala lamang niya. Pero naging palagay agad ang loob niya sa dalaga. Gayunpaman, hindi niya kayang hayaan na makita itong bumagsak sa sahig, kaya't walang pagdadalawang isip niya itong sinalo kanina. Nasusuka ako. Mahina nitong sabi saka isinubsob ang muka sa dibdib niya. Napapikit na lang si Wesley nang dumuwal ito sa dibdib niya. Napangiwi pa siya sa maasim na amoy ng suka, pero hindi niya ito binitiwan. Sa halip, dinala niya ito sa kanyang silid at tumawag ng kasambahay na maglilinis dito. Habang nililinisan ng kasambahay si Serena, naligo naman siya para mawala ang amoy ng suka sa katawan niya. Ilang minuto lang ay lumabas na rin siya at wala na roon ang kasambahay. Sandali niyang sinulyapan ang natutulog na dalaga bago pumasok sa walk-in closet at nagbihis. Paglabas ng walk-in closet, isang marahang katok naman ang narinig niya. Pinagbuksan naman niya ang kumakatok at nakita ang ina ni Serena kasama ang isang lalaki. Magandang gabi, senyorito. Narito raw po si Serena at lasing. Ibabalik ko lang po siya sa silid namin at baka makaabala siya sa'yo. Natutulog siya, Mrs. Arellano. Simple niyang tugon sa ginang. Ipabubuhat ko po siya kay Cardo. Pwede po ba kaming pumasok? No. Senyorito, ako na magbubuhat kay Serena pabalik sa silid niyo, Mrs. Arellano.
Putol niya sa sasabihin ng mayordoma. Binalikan ni Wesley si Serena sa kama. Pero bahagya siyang natigilan nang makitang wala na itong makeup ngayon. Marahil inalis din yun ng kasambahay na naglinis dito kanina. Kitang-kita niya ngayon ang makinis nitong pisngi na mamula-mula tanda ng kalasingan. Malantik ang pilik mata, matangos ang ilong at manipis ang kulay rosas na labi. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang totoong itsura nito. Senyorito, si Cardo na lang po ang bubuhat kay Serena para hindi na po kayo maabala, saad ni Mrs. Arellano na nasa may pintuan. Hindi siya sumagot at maingat niyang binuhat si Serena. Isinundan niya ang ulo nito sa balikat niya kaya't dumadampi ang banayad at mainit itong hininga sa leeg niya. Ano bang pumasok sa isip ng batang ito at biglang naglasing? Hindi naman ito umiinom ng alak eh. Sabi ng mayordoma nang lumabas siya ng silid. It's my fault, Mrs. Arellano. I'm sorry. Paumanhin niya sa ginang. Natigilan naman ito at napatitig lang sa kanya. Tila may kung ano itong nakita sa mukha niya na ipinagtaka nito. Why? Is there any problem? Untag niya sa ginang. Umiwas ito ng tingin saka yumuko. Naglakad naman siya patungo sa silid ng mga ito habang nakasunod ang mga ito sa kanya. Wala naman po, senyorito. Hindi ko lang po inaasahan na hihingi ka ng paumanhin sa akin. Sigurado naman po ako na si Serena may kasalanan kaya siya nalasing. Kilala ko po ang batang yan. Kapag may gusto siyang gawin, ginagawa po talaga niya. Tulad na lang na pagsakay sa kabayo. Pinagbawalan ko na siya pero ginawa pa rin niya kahit na bago pa lang na gumagaling ang injury niya sa likod. Where did she get that injury? Nahulog po siya kay Tropical nang ilabas niya sa kwadra ang kabayo. Si Serena po kasi nag-aalaga sa kabayo mo noong wala ka rito. Masungit kasi ang kabayong yun sa ibang caretaker. Bahagyang niyakap ni Wesley si Serena. Wala siyang ideya sa injury nito pero niyaya pa niya itong makipag-arera sa kanya. Kung may nangyaring masama rito, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ako ang dahilan kaya sumakay siya sa kabayo, Mrs. Arellano. Pasensya na po, hindi ko alam na may injury si Serena sa likod. Tama ang anak ko. Mali ang pagkakakilala namin sa iyo, senyorito. Sa lahat yata ng tao rito sa hasyenda, si Serena lang ang naniwala na mabuti kang tao. Pasensya na kung maaga kitang nahusgahan. Hayaan mo't hindi ko napipigilan ng anak ko sa pakikipagkaibigan sa iyo. Lihim na napangiti si Wesley sa narinig. Hindi maitatago na masaya siyang malaman na napilitan lang si Serena ang iwasan siya dahil sa utos ng ina nito. Thank you, Mrs. Arellano. Wala siyang dapat patunayan sa kahit sino, pero napakalaking bagay na may nakakita sa tunay niyang pagkatao. Ilang araw ang lumipas simula nang malasing si Serena, pakiramdam ng dalaga ay may nagbago kay Wesley. Hindi lang niya masabi kung ano yun, pero madalas niyang mahuli na nakatingin ito sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin nang malaman mula sa nanay niya ang kanyang ginawa, pero malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Binaliwala na lang niya yon at ginawa ang trabaho niya sa hasyenda. Isang gabi, pasado 10:00 na nang matapos si Serena sa mga gawain. Pinauna na niyang magpahinga ang nanay niya at siya ang tumapos sa mga gawain nito. Lupaypay ang mga balikat niya habang naglalakad patungo sa silid nila, pero natanaw niyang nakatayo sa tabi ng swimming pool si Wesley. May hawak itong baso na alam niyang alak na naman ang laman at waring malalim ang iniisip nito. Natutulog na kaya si nanay? Kahit pagod, nagawa pa rin niyang tumakbo patungo sa silid nila. Sinigurado niyang natutulog na ang matanda at walang nakakakita sa kanya pinuntahan sa may swimming pool si Wesley. Marahan siyang naglakad palapit. 1 metro ang distansya niya rito nang magsalita siya. Magandang gabi, senyorito. Masigla niyang bati kahit pagod na pagod siya. Oh shit! Gulat nitong sabi paglingon sa kanya. Bahagya pa itong umatras na para bang gustong lumayo sa kanya. Pero nahulog ito sa swimming pool kasama ang baso ng alak na iniinom nito. Senyorito! Mabilis siyang lumapit sa gilid ng pool. Nakalimutan niyang takot nga pala sa multo si Wesley. Tapos mukha na namang bangkay ang makeup niya ngayon. I told you to get out of my sight, Serena. What are you doing here? Singhal nito pag-ahon sa tubig at sa mismong harapan pa niya ito lumitaw. Napapikit si Serena nang bahagyang tumalsik sa mukha niya ang tubig. Pinahid niya ng palad ang mukha at bahagyang lumayo sa gilid ng swimming pool. Nakita ko kasi na wala kang kasama. Baka gusto mo lang ng kausap. I don't need anyone. Get out of my sight. Malamig nitong tugon bago umahon sa swimming pool. You will clean the pool tomorrow. Make sure it's done before lunchtime. Bilin pa nito bago umalis. Grabe naman magtampo si senyorito. Ang tagal makamove on.
Bumuntong hininga na lang si Serena at bumalik sa silid nilang mag-ina. Nang gabing yon, iniisip pa rin niya kung bakit masyadong apektado si Wesley sa narinig mula sa kanya. Hindi naman yun bago sa binata, dahil halos lahat ng tao sa hasyenda ay masamang ugali ang tingin dito. Kinabukasan, maagang naglinis ng swimming pool si Serena. Hindi naman ganoon kadumi ang pool at pinalitan lang ng tubig dahil natapunan ng alak kagabi, kaya't natapos niya ang paglilinis bago tumanghali. Bumalik naman siya sa kusina para tumulong sa pagdadala ng pagkain sa mga manggagawa sa bukid. Naabutan niya roon si Hazel at ang nanay niya kasama ang dalawa pang kasambahay. Ma'am Hazel, hindi po talaga kami makapasok sa silid ni Senyorito Wesley. Kahit ano pong mahawakan niyang gamit, binabato niya sa mga kasambahay. Parang ayaw niyang may makakita sa kondisyon niya ngayon. Saad ng nanay niya. Mrs. Arellano, pilitin po ninyong pumasok. Kailangan kumain at uminom ng gamot si Wesley ngayon. Sobrang taas ng lagnat niya. Hindi ko nga alam kung bakit naligo pa siya kagabi. Maghapon siya sa bukid. Malamig na tubig pa yata ang iniligo niya kaya nagkasakit siya. Kung tatawag naman ako ng doktor, baka mas lalo siyang magalit sa akin. Ayaw kong palayasin niya ako sa hasyenda. Baka ikatawa pa ni Carmen kapag nawala ako rito. Nakonsensya si Serena dahil siya ang may kasalanan kung bakit naligo nang wala sa oras si Wesley kagabi. Susubukan ko po pumasok sa kwarto ni Senyorito. Voluntaryo niya saka lumapit sa mga ito. Pinandilatan siya ng kanyang ina. Pero wala rin itong nagawa sa utos ni Hazel. Okay, good. Bring this food and medicine to Wesley, makeup girl. Ibinigay ni Hazel ang tray ng pagkain at gamot sa kanya. Dinala naman niya yon sa silid ni Wesley. Tamang-tama naman dahil galaxy face ang suot niyang makeup ngayon. Matingkad ang pagkaasul niyon na may puting sparkle. Nagmukha lang siyang si Sadness na medyo glowing. Pagdating sa silid ni Wesley, hindi na siya kumatok at diretso lang siyang pumasok. Nakita niyang balot na balot ito ng kumot at hindi gumagalaw sa ibabaw ng kama. Ibinaba niya ang tray sa bedside table, sa kamarahang idinikit ang likod ng palad sa noo nito. Ang taas ng lagnat mo, Senyorito. Mahina niyang sabi. Get out. Mahina nitong sabi habang nakapikit. Aalis lang ako pagkatapos mong kumain at uminom ng gamot. Pasensya na sa nangyari. Kasalanan ko kaya nagkasakit ka. Halika, tutulungan kitang umupo para maayos kang makakain. Hinang-hina ito at halos hindi makakilos. Kaya siguro hindi siya sinalubong ng mga lumilipad na gamit dahil nanghihina na ito. Napilitan na lang siyang sumampa sa kama at halos buhatin niya ang kalahati ng katawan ni Wesley para isandal sa headboard ng kama. Senyorito, wag matigas ang ulo Kapag sinabi kong kain, kakain ka, okay? Nakapikit lang ito at hindi sumagot. Sandali niyang pinagmasdan ang nakakaawa nitong kalagayan. Para itong batang may sakit, maputla, nanghihina, at tila nangangailangan ng kalinga. May kung anong kirot na gumapang sa dibdib niya habang pinagmamasdan ito. Parang gusto niyang yakapin si Wesley at sabihing hindi ito nag-iisa. Senyorito, susubuan kita. Buksan mo lang ang bibig mo para makakain ka. Sumandok ng lugaw sa mangkok si Serena. Marahan niyang hinipan yon sa kanya itinapat sa bibig ni Wesley. Open your mouth, Senyorito. Napangiti si Serena nang sumunod ito sa sinasabi niya. Maliit nitong ibinuka ang bibig at sapat na yon para makakain to. Very good, Senyorito. Paulit-ulit lang si Serena sa ginagawa hanggang maubos nito ang lugaw sa mangkok. Hindi rin siya nahirapan ng painumin ito ng gamot. Senyorito, aalis na ako. Magpahinga ka na ulit. Mamaya babalik ako para dalhan ka ng hapunan at painumin ko ulit ng gamot. Muli niyang inalalayan sa paghiga si Wesley. Inayos niya rin ang kumot nito bago siya lumabas ng silid. Pagbalik sa kusina, takang-taka ang nanay niya nang wala ng laman ng mangkok. Nakangiti naman si Hazel at muli siya nitong inutusan. Makeup girl, pakipunasan na rin si Wesley para lumabas ang init ng katawan niya. Palitan mo na rin ng damit nang sa gayon ay komportable siyang matulog. Okay po, ma'am. Naghanda si Serena ng mga gagamitin bago bumalik sa silid ni Wesley. Pinunasan niya ng maligamgam na tubig ang buo nitong katawan at pilit sinasaway ang sarili na huwag magpa-distract sa nakikita niya. Ang macho naman kasi ng senyorito. Nakarao siya sa pagbupuna sa katawan nito, pero kinabahan siya nang papalitan na ito ng short. Isipin mo na lang, tatay mo ang papalitan mo ng damit, Serena. Matagal mo siyang inalagaan noong nagkasakit siya. Hindi na to bago sa'yo. Sabi niya sa sarili. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Serena. Tinakpan niya ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan ni Wesley. Sa kanya kinapa ang underwear nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinihila yun pa ibaba.
Senyorito, huwag ka sanang magagalit sa ginawa ko. Wala naman ako nakita eh. Sabi niya kahit alam niyang natutulog na ito. Grabing luwag sa pakiramdam ang naramdaman ni Serena nang matapos sa pagbibihis kay Wesley. Nilikom niya ang mga gamit saka muling lumabas sa silid ng binata. Buong araw niyang inilagaan si Wesley sa utos na rin ni Hazel. Hindi naman ito makontra ng nanay niya kaya't nanatili siya sa silid ng senyorito. Pagsapit ng hating gabi, tuluyan ang humupa ang lagnat ni Wesley. Nakaidip na rin si Serena sa gilid ng kama habang nakayuko ang ulo sa kanyang braso. Nagising lamang siya nang maramdaman ang banayad na haplos sa pisngi niya. Pagmulat niya, nakita niyang gising na si Wesley at kamay nito ang marahang nakadampi sa mukha niya. Senyorito, kamusta ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo ipaghanda kita ng pagkain? Your face. Mahina nitong sabi. Ngumiti naman si Serena saka hinawakan ng pisngi niya. Ito ba? Hindi na ako naglagay ng pangit na makeup ngayon. Ayoko kasing matakot ka at maulit yung nangyari sa'yo. Huwag ka na ulit magkakasakit, senyorito Hindi ako sanay na makita kang ganito. I'm fine now. You can go back to your room and get some rest. Hindi agad sumunod si Serena. Sa halip, dumukwang siya palapit kay Wesley at sinalat ng palad ang noo nito. Kunot-noo siya habang nakatitig naman to sa kanya. Normal na ang init ng balat nito. Pero para mas makasigurado, ginamit pa rin niya ang thermometer. Baliwala niyang ipinasok ang kamay niya sa loob ng t-shirt nito at isinuksok ang thermometer sa kilikili ng senyorito. Siguro wag ka munang pumasok sa trabaho bukas para hindi ka mabinat, senyorito. Sabi niya habang hinihintay na tumunog ang thermometer. It's my job. I need to do it. Pwede ka naman magpahinga kahit trabaho mo yun. Tumunog ang thermometer at muli sana niyang dudukutin yun sa loob ng damit ni Wesley. Pero binigilan nito ang kamay niya. Ako na. Kinuha nito ang thermometer bago ibinigay sa kanya. Okay na ang temperature mo, senyorito. Back to normal na. Nakangiti niyang sabi. Thank you. Mahina nitong sabi saka nagbalot ng kumot. Napangiti na lang si Serena. Isa na namang ugali ni Wesley ang nasaksihan niya ngayon. Ang pagiging mahiyain. Magandang senyalis ito na magiging panatag na ulit ang lalaki sa kanya at baka mabawasan na rin ang pagtatampo nito sa sinabi niya noon. Walang anuman, senyorito. Pasensya na ulit sa nangyari at sa mga nasabi ko noon. Huwag ka nang magtampo sa akin Good night. Paalam niya saka lumabas ng silid nito. Nang sumunod na araw, hindi rin napigilan ni Serena sa pagtatrabaho si Wesley. Bumalik na naman ito sa pagiging seryoso at istrikto. Pero hindi na ganoon kalamig ang pakikitungo nito sa kanya. Tinatanggap na nito ang binibigay niyang pagkain at nakikipag-usap na rin sa kanya. Pero hindi pa rin ito nakikisalamuha sa mga manggagawa kung hindi trabaho ang dahilan. Senyorito, subukan mo kayang sumabay sa pagkain sa mga manggagawa. Bonding mo na rin to sa kanila para mas magaan ang trabaho ninyo. Suwestyon niya na mag-isa itong kumakain sa ilalim ng punong akasya malapit sa taniman. I can work without getting close to them. Katwiran nito. Siyempre magagawa mo yun dahil ikaw ang senyorito ng hasyenda. Ang tinutukoy ko naman ay sila. Mas mapapadali ang trabaho nila kapag may maganda kang relasyon sa kanila. Masisipag ang mga yan kapag hindi na sila naiilang sa'yo. Natatakot kasi sila at natatagalan sa isang trabaho para lang maging pulido yun at hindi ka magalit. No, I don't need that. They can do their work better without getting close to me. Naningkit ang mga mata ni Serena habang nakatingin kay Wesley. What? Tanong nito sa kanya. Senyorito, hindi ka naman matapobre, kaya ayaw mo lumapit sa mga manggagawa, di ba? Dahil kung matapobre ka, hindi tayo magkasama ngayon. Kasi senyorito ka at anak lang ako ng mayordoma. Siguro, nahihiya ka, no? Why should I be shy around them? Umiwas ng tingin si Wesley at napansin niyang bahagyang namula ang tenga nito. Hindi na lang niya ito inasar dahil baka hindi na talaga ito lumapit sa mga manggagawa. Napansin ko kasi sa'yo na pinapakita mo lang kung ano ang tingin sa'yo ng mga tao. Kung tingin nila ay masama ang ugali mo, yun talagang ipapakita mo. Hindi kasi ikaw yung tipo ng tao na hayagang nagpapakita ng tunay mong nararamdaman. Madalas nakatago ang sarili mo sa likod ng imahe na gusto ng ibang makita. At nahihirapan ka makipag-communicate sa mga taong ayaw sa'yo. Parang ang nangyayari, kung ayaw nila, mas ayaw mo. Hindi mo pipilitin na magustuhan ka nila. Natigilan si Serena nang makitang umiti si Wesley. Parang may kung ano sa mga mata nito nang muling tumingin sa kanya. Kailan lang tayo nagkakilala pero nababasa mo agad ng pagkatao ko. Paano mo nagagawa yan, Serena?
Ngumiti rin si Serena sa likod ng fairy makeup niya na sinadya niyang lagyan ng makapal na foundation. Last na makeup na niya yun at hindi pa siya nakakabili ng bago hanggang ngayon. Obserbasyon ko lang yun, senyorito, pero mukhang tama naman ako. Ano, lalapit ka na ba sa mga manggagawa? Yayain mo sila ng inuman minsan. Parang getting to know each other muna kayo. Alright, but I want you to be there. Sure, bibigyan kita ng moral support para masanay kang makisalamuha sa ibang tao. Baka kasi machismis tayo kung sa akin ka lang lumalapit. Alam mo naman, maraming chismosa rito. 2 nga sa mga yun na sampulan mo eh. Ayaw mo bang machismis sa akin? Ako? Ayaw? Malakas siyang tumawa pero seryoso lang si Wesley. Walang problema sa akin na machismis sa'yo, senyorito. Ang iniisip ko, ikaw. Siyempre ikaw ang senyorito nitong hasyenda. Mataas ang expectation ng marami sa'yo. Tapos anak lang na mayordomo ang palagi mong kasama. Ano na lang ang iisipin nila sa'yo, di ba? I thought you knew me well. Why would you think that way? I don't need to please anyone except the person I'm comfortable with. And that's you, Serena. Natameme si Serena sa tugon ni Wesley. Umiwas siya ng tingin at bahagyang yumuko. Itinago niya ang pasimpleng pagngiti at napatanong na lang kay Lord kung ano ang ginawa niyang kabutihan sa nakaraan niyang buhay. At binigyan siya ng ganitong klase ng kaibigan. Kinikilig na siya pero naudot yon nang marinig ang boses ni Hazel. Wesley, can we talk? May pakiusap nitong tanong sa binata. We can talk here, Hazel. What do you want? I want to talk in private, Wesley. Just you and me, with no one else around. Nahimigan ni Serena na tila personal ang pag-uusapan ng dalawa, kaya't siya na lamang ang nagpaalam. Maiwan ko muna kayo, senyorito. Babalik muna ako sa mansyon at dadalhin ng mga ginamit sa tanghalian ng mga manggagawa. Mabilis siyang lumayo sa mga ito at nagtungo sa grupo ng mga manggagawa. Ibinalik niya sa basket ang mga gamit, pero naisip niyang lumingon sa kinaroroonan ni Wesley at Hazel. Nabitiwan niya ang hawak na plato nang makitang magkayakap ang dalawa. Kasunod niyon ang hindi maipaliwanag na sakit sa dibdib niya. Samantala, sa may punong akasya, marahan tinapik ni Wesley ang balikat ni Hazel habang nakayakap ito sa kanya. Nagpaalam lamang ito na aalis ngayon at plano na nitong bumalik sa Amerika. This is goodbye, Wesley. Thank you for letting me stay by your side until you find someone who truly makes you happy. Saad ni Hazel bago humiwalay sa kanya. Take care, Hazel. I'm sorry I can't love you the way you love me. Alam ko yun at tanggap ko naman na hanggang dito na lang tayo. Nanatili ako rito bilang kaibigan mo. At sinigurado ko lang na hindi ka maaakit ng stepmother mo. Ngayong nakita ko na kung gaano ka kasaya habang kasama si Serena, panatag na akong aalis. Baka kasi anumang oras, ipakaladkad na ako ni Carmen palabas ng hasyenda. Protektahan mo sana si Serena sa impakta mong madrasta. Okay, I'll see you out, Hazel. Tumawa naman ng babae. Bakit pakiramdam ko excited kang umalis ako? Yeah, you've been bothering me for almost a year. And I think it's time to free myself from you. Ouch! It hurts, you know. Hindi ka man lang naging gentle sa akin kahit ngayon paalis na ako. Pero kay Serena, ang gentle mo. Well, Serena is different. Yeah, I know. Sige na, aalis na ako. Mas lalo lang ako masasaktan kapag nagtagal pa tayong magkausap. Huwag mo na rin akong ihatid. Baka mas lalo akong mahirapan eh. Ngumiti si Hazel habang tumango lang naman siya. Nang maglakad ito palayo, napunta ang tingin niya sa grupo ng mga manggagawa. Pero hindi niya nakita roon si Serena. Siguro bumalik na ito sa mansyon, kaya pinagpatuloy na lang niya ang trabaho sa bukid. Nakatulong din naman ang pagiging hands-on niya sa trabaho para mas lumago ang ani sa taniman. Isang umaga sa hapagkainan, nakasabay ni Wesley si Carmen sa agahan. Tahimik silang kumakain hanggang mapansin niyang kakaiba ang lasa ng pagkain. Hindi ganoon ang lasa ng karaniwang pagkain na kinakain niya. Mrs. Arellano, tawag niya sa mayordoma. Huwag mo na siyang hanapin, Wesley. Umalis na sila. Ani Carmen. What do you mean? You know what I mean. Ngumiti ito ng makahulugan. Kaagad niyang nakuha ang ibig sabihin nito at hindi niya maiwasang uminit ang kanyang ulo. Did you send them away? Dumagundong ang boses ni Wesley sa dining room pero hindi nagpa-apekto si Carmen. Marahan pa itong uminom habang nakatingin sa kanya. You're raising your voice to your mother, Wesley. Kalmado nitong sabi. Damn it! I don't care who you are, Carmen. If anything happens to Serena, I won't forgive you. Nirerespeto lang kita dahil sa daddy ko. Pero kapag sinubukan mo ang pasensya ko,
Ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng hasyenda. Marahang pinunasan ni Carmen ang gilid ng labi, saka muling umiti sa kanya. Oh, I'm scared. Do you really think you can do that to me? Tumalim ang tingin ni Wesley kay Carmen. Kakalimutan niya talaga kung sino ito kapag may ginawa itong hindi maganda kay Serena. Huwag mo kong hinahamon, Carmen. Kilala mo ugali ko at hindi ko gustong may gumagalaw sa pag-aari ko. Tumawa si Carmen na lalong kinainit ng ulo niya. Pag-aari? Bakit? Sa'yo ba si Serena? Asawa mo ba siya? Kasintahan? Wala ka namang espesyal na connection sa anak ng mayordomang yon. Hindi sila mahalaga at pwede silang palitan anumang oras. Hindi na nakontrol ni Wesley ang galit. Malakas niyang hinampas ang mesa, pero matatag pa rin si Carmen at hindi nagpatinag sa kanya. Saan mo dinala si Serena, Carmen? Seryoso niyang tanong. Sa lugar na hindi mo alam, at wag kang umasa na sasabihin ko sa'yo kung saan. Marahas na tumayo si Wesley. Natumba ang upuan sa likuran niya at walang pasabi niyang hinaklit ang braso ni Carmen. Napangiwi ito sa marahas niyang pagkilos. You'll say it willingly, or I'll force you to say it. Sandaling natigilan si Carmen. Nakatitig lang ito sa kanya, pero maya-maya bigla itong tumawa. Oh my God! I just witnessed you being a lover boy, Wesley. Hindi ko nakita ang ganyang ekspresyon sa'yo nung tayo pa. Huwag mong paguhin ang usapan, Carmen. Nasaan si Serena? Just like you, I was misinterpreted, Wesley. Saad nito sa mababang tono. Kapag sinabi kong wala akong ginawang masama kay Serena, hindi ka maniniwala, di ba? Dahil maging ikaw, iba ang tingin mo sa akin dahil pinakasalan ko ang daddy mo. Marahas niyang binitiwan si Carmen, saka ito tinalikuran. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras para kausapin to. Gagawa na siya ng sariling paraan kung saan ito dinala si Serena. I really love your father, and his last wish was for you to be with someone who doesn't care about your money. A genuine one, like I was to him. Malakas na sabi ni Carmen na nagpatigil sa kanya. Huwag mong idamay ang daddy ko sa usapan natin, Carmen. Patahimikin mo na siya. Lumapit ito sa kanya. Iba na ang pinapakitang ekspresyon ng mga mata nito. Wala na roon ng mapanghamon na tingin tulad kanina, kundi isa ng mapagpakumbabang itsura. You know your father, Wesley. He's still good-looking for his age, and girls are always drawn to him. Kahit kasal na kami, may iba pa rin siyang babae. Yun ang dahilan kaya ayokong pumunta rito ang mga dalagang manggagawa. Kung napapansin mo, halos matatanda ang kasambahay sa mansyon, at tanging si Serena lamang ang dalaga rito. Para sa kaligtasan niya, pinagsuot ko siya ng make-up na magtatago sa ganda niya. Ayokong mabiktima rin siya ng daddy mo. Patay na si daddy, pero pinagme-makeup mo pa rin siya. Ikaw palang dahilan kaya siya ganun araw-araw. How dare you? Iniligtas ko lang siya sa daddy mo, at gusto ko lang naman kilalanin mo siya kahit na hindi mo makita ang tunay niyang ganda. Tama nga ako ng plano. Magugustuhan mo pa rin si Serena kahit anong itsura niya dahil sa magandang kalooban niya. Alam ko yun dahil ako matagal na nilang kasama rito sa mansyon. Pasensya na kung ganoon ko siya pinrotektahan sa ama mo at ganoon ko siya pinakilala sa'yo. May parte sa isip ni Wesley na sumasang-ayon sa sinabi ni Carmen tungkol sa pagiging babaero ng daddy niya. Pero hindi siya makapaniwala na gagawin yun ng babae para protektahan ang kapwa nito babae. Nagtiis ako dahil mahal ko ang daddy mo, Wesley. Pero ibang tingin ng mga tao sa pagtitiis ko. Pagpapatuloy nito. Akala nila pera lang ang habol ko kay Dido dahil sa laki ng agwat ng edad namin at ex pa kita. Nang magkasakit siya, doon lang niya na-realize na totoong pinapakita kong pagmamahal sa kanya. Inalagaan ko siya hanggang tuluyan na siyang magpahinga. Kahit hindi kayo magkasundo, ikaw pa rin ang inaalala niya. Nakiusap siyang wag sabihin sa iyong kondisyon niya, pero gusto niyang maranasan mo ang totoong pagmamahal na hindi nasusukat ng pera. Hindi ko yung nakikita kay Hazel, kaya gusto ko siyang umalis sa tabi mo. Akala niya gusto pa rin kita, pero hindi niya alam. Ginagawa ko lang ang huling hiling ng daddy mo. Hindi yan ang gusto ko marinig, Carmen. Nasaan si Serena? Tipid itong umiti sa kabumuntong hininga. I don't know where she is, but one thing's for sure. She'll come back. Be happy with her, Wesley. And your dad will be happy too. Ito na lang ang magagawa ko para sa'yo, dahil ayoko na rin manatili sa hasyenda. Mas nalulungkot lang ako rito. Sana umalis ka na lang noon pa. Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil pinagtaksilan kita noon. Pero maniwala ka. Totoong minahal ko ang daddy mo. Bakit? Di ba dahil mapera siya? Samantalang ako umaasa lang sa kanya.
Wesley, hindi totoo yan. Mabait ka sa mabait na nobyo noon. 25 anyos pa lang tayo noon at nakikita ko sa'yo na wala ka pang balak magpamilya. Hanggang sa nagpakita ng motibo sa akin ng daddy mo. At hindi ko namalayan na yung mga gusto ko at hinahanap ko sa'yo, sa kanya ko makikita. Hindi ko sinasadyang mahulog sa daddy mo. Abala ka noon sa pagpapayaman at hindi mo namamalayan na napabayaan mo na ako. Gusto ko nang mag-asawa at ang daddy mo ang nagbigay nun. Still, wala ka pa rin delikadesa, Carmen. Taksil ka pa rin kahit na ano pang sabihin mo. I know. Kaya nga kahit magsisi ako nung nahuhuli ko ang daddy mo na ng bababae, pinanindigan ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanya hanggang huli. Ganon pa man, naging masaya pa rin naman ako sa daddy mo. At alam kong naging miserable ka naman mag-isa sa Amerika. Sinira ko ang samahan yung mag-ama. Kaya naman tinutupad ko ang habilin niya. I'm sorry, Wesley, sa lahat-lahat. Pangako na hindi na kita guguluhin pa. Makakaasa ka rin na hindi na kita pakikialaman sa pamamahala mo rito sa hasyenda at sa mga negosyong iniwan sa'yo ng daddy mo. Mapapanatag na ako ngayong natagpuan mo na ang babaeng totoong magpapasaya sa'yo. Nakabawi na kami ng daddy mo sa lahat ng sakit na ibinigay namin sa'yo. Napakunot ang noon ni Wesley. Pakiramdam niya isang approval mula sa daddy niya ang sinabi ni Carmen. Pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin yun. Umalis na siya para alamin kung nasaan si Serena. Wala na siyang pakialam sa madrasta niya at wala na rin naman siyang pakialam kahit mas pinili nito noon ang daddy niya. Pinakikisamahan lang niya si Carmen dahil sa kanyang ama. Kahit matagal na siyang nakamove on, taksil pa rin ito sa paningin niya. Nagtanong-tanong siya sa mga kasambahay kung saan nagpunta ang mag-ina. Napanatag siya nang malamang sa sementeryo pumunta ang mga ito upang dalawin ang tatay ni Serena. Ngayong sigurado siyang babalik pa rin ang dalaga sa hasyenda at nasa maayos itong kalagayan, nakapagtrabaho na rin siya ng maayos sa araw na yon. Mabilis na lumipas sa mga araw simula nang bumalik si Serena sa hasyenda mula sa 2 araw nilang leave ng nanay niya. Pinagtataka niya kung bakit bigla na lang umalis sina Hazel at Carmen sa hasyenda. Hindi na niya kailangang mag-makeup araw-araw. Wala nang nagbabawal at sumisita. Ngunit mas napansin niyang unti-unting naging malapit si Wesley sa mga manggagawa. Tuwing hapon, may salo-salo itong inihahanda para sa lahat. Kainan, inuman at kantahan. Nasasanay na rin itong makipagkwentuhan kahit hindi tungkol sa trabaho. Ano kayang nakain ni Senyorito at biglang naging friendly? Sabi ko na nga ba't mabait talaga siya eh. Nagtatakang tanong niya habang pinagmamasdan si Wesley na kasalukuyang umiinom kasama si Namang Lando. Nang mapansin nitong nakatingin siya, tinaasan siya nito ng baso bago uminom. Napangiti na lang siya at kunwari may kinukutingting sa mesa. Pero ang totoo, kilig naman siya. Nagselos pa siya kay Hazel nang makitang magkayakap ang mga ito. Pero last day na rin pala yun ng babae sa hasyenda. Inisip na lang niyang goodbye hug yun. Uy Serena, ang swerte mo ah. Biruin mo kalat na kalat dito sa hasyenda na tinamaan sa'yo si Senyorito. Ibang-iba rin ang saya niya simula nang bumalik kayo ng nanay mo. Boyfriend mo na ba siya? Panunuksang tanong ng isang kasambahay kay Serena. Hindi pa po Ate Maria. Hindi naman po naniligaw si Senyorito. Nakakahiya rin kung magtatanong ako. Tugon niya pero ramdam niyang umiinit ang pisngi niya. Maya-maya narinig niya ang boses ni Wesley sa mikropono. Tumingin siya rito at hinihintay kung kakanta ito. Pero lumingon ito sa direksyon ng nanay niya na tumutulong sa paghahain. Mrs. Arellano. Tawag nito sa ginang na nagpabaling sa atensyon ng nanay ni Serena. Gusto ko po sanang magtanong. Humugot ng malalim na paghinga si Wesley na waring kumukuha ng lakas ng loob. Pwede po ba akong manligaw sa anak ninyong si Serena? Hindi pa man nakakasagot si Mrs. Arellano, umugong na ang hiyaw at kantsaw sa paligid. Tinakpan na lang ni Serena ang kanya mukha dahil sa pinaghalong hiya at kilig. Senyorito, hindi ako ang dapat mong tanungin yan. Nariyan si Serena oh. Sa akin, wala namang problema. Mas lalong umingay ang paligid sa sinabing yun ni Mrs. Arellano. Pakiramdam naman ni Serena ay nagkukulay kamatis na ang mukha niya. Wala pa naman siyang makeup ngayon, kaya't kitang-kita ang pamumula niya, lalo na nang bumaling si Wesley sa kanya. Serena, may permiso na ako sa nanay mo na pwede kitang tanungin. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Wesley. Si Serena naman ay hindi na halos makahinga sa sobrang kaba. Kumain ka na ba? Kasi kung nagugutom ka, bubusugin kita ng pagmamahal ko. Tumayo si Mang Lando at malakas na pumalakpak. Turo ko yun! Proud nitong sabi. Napangiti na lang si Serena.
dahil nakikita niya kung gaano nakalapit si Wesley sa mga tauhan nito sa hasyenda. Maya-maya tumikhim si Wesley sa mikropono, kaya tumahimik ulit ang paligid. Hindi lang siyang nag-aabang sa sasabihin nito dahil marami silang nakatutok sa senyorito. Serena, mahal kita. Hindi malaman ni Serena kung alin ang mas malakas nang sabihin niyo ni Wesley, ang sigawan ng mga tao o ang tibok ng puso niya. Gusto ko lang sabihin na... Bahagyang humupa ang ingay nang muli itong nagsalita. Pwede ba kitang makasama habang buhay? Yes na agad, Serena! Sigaw ng kung sino mula sa mga manggagawa. Huwag niyo akong pangunahan. Oo naman talaga ang sagot ko eh. Sigaw niya rin sa nagsalita bago tumingin kay Wesley. Siyempre naman, senyorito. Pumapayag akong pakasalin ka. Walang preno niyang sabi. Serena, maniligaw pa lang si senyorito. Hindi pa siya nag-aayang magpakasal. Magpaligaw ka muna, aba. Saway ng nanay niya. Opo, Nay. Nabigla lang po ako at na-excite. Napakagatlabi si Serena nang lumapit sa kanya si Wesley at niyakap siya. Kahit nahihiya sa maraming audience, niyakap rin niya ang binata. I'll prove my worth as your suitor, so I can earn your love the way you earned mine. Wala naman itong dapat patunayan sa kanya, dahil unang-una, hindi nito ugali yun. Pero maswerte siya dahil handa nitong patunayan ang sarili sa kanya kahit anak lang siya ng mayordoma. Okay, tipid niyang tugon. Sa ngayon, hahayaan muna niya itong manligaw. Hindi siya nagpapabebe o ano paman. Gusto niya lang makita kung gaano kalalim ang nararamdaman nito para sa kanya. At syempre, pinahahalagahan niya rin ang pagiging babae. Sabi nga sa kasabihan, know your worth. Simula nang sabihin ni Wesley na liligawan nito si Serena, araw-araw na itong nag-e-effort sa dalaga. Umaga't hapon nakakatanggap si Serena ng bulaklak. Tinutulungan din siya nito sa paghahatid ng pagkain sa mga manggagawa dahil ayaw niyang tumigil sa trabaho niya sa hasyenda. Minsan, nililibot nila ang hasyenda gamit ang iisang kabayo. Nasa likuran ito habang nasa unahan naman siya. Tumagal yun ng halos 6 na buwan at nakita niyang seryoso talaga si Wesley sa kanya. Ngayon, isang sorpresa ang inihanda ni Serena para sa tanghalian ng binata. Ang paborito nitong pasta with garlic shrimp at toasted bread na may white sauce. Hindi na ito instant noodles at lamig na pandesal, kundi totoong pasta at toasted bread na. Ang kaibahan lang, ginawa niyang bilog ang mga tinapay. Nakalatag yun sa ibabaw ng blanket sa ilalim ng punong akasya. Pagdating ni Wesley, nagulat ito sa kanyang inihanda. Wow, ikaw ba nagluto nito? Ang dami naman. Hindi ka ba nahirapan sa paghahanda nito? Ngumiti si Serena. Kunwari kalmado siya, pero malakas na kumakabog ang dibdib niya. Hindi naman, pero katulong ko si nanay sa paghahanda niyan. Espesyal kasi ang araw na to. Nakangiting umupo si Wesley sa tabi niya. Anong meron ngayon, sweetie? Malambing nitong tanong. Kinuha ni Serena ang 2 bilog na tinapay at pinakita kay Wesley. Espesyal na araw to dahil tapos na ang panliligo mo. Sinasagot na kita, Wesley. Sandali itong natigilan. Ngunit ilang sandali lang ay niyakap siya nito. Totoo? Girlfriend na kita? Oo, kaya kumain ka na. Baka lumamig tong mga hinanda ko. Thank you, sweetie. Mas lalo kitang minamahal sa bawat araw na lumilipas. Lalo na nung hindi ka na gumagamit ng pangit na makeup. Mas gumaganda ka pa sa paningin ko. Tama na ang bola, Wesley. Mahal din kita, kaya maniniwala ako sa'yo. Natatawa niyang tugon. Hinalikan siya ni Wesley sa pisngi bago pakawalan. Hindi ito pumayag na sila lamang dalawa ang mag-celebrate. Tinawag nito ang mga manggagawa at pinagsaluhan nila ang mga pagkain. Hindi na rin siya nailang nang sinusubuan siya nito kahit maraming tao. Masaya siya dahil sa wakas, opisyal na silang magkasintahan. Hindi rin nagtagal nag-propose ng kasal si Wesley at 2 taon ang mabilis na lumipas nang maganap ang kasal nilang dalawa sa gitna ng hasyenda. Dumalo ang lahat ng mga tauhan ng hasyenda at nagsilbing day off yun ng mga manggagawa. Naroon din si Carmen na single pa rin hanggang ngayon at nagpaabot din ng pagbati si Hazel na kasalukuyang nasa Amerika. Hindi rin naglaon ay ibinigay ni Lord ang pinakamahalagang blessing na natanggap nila bilang mag-asawa, ang kanilang anak. Isang malusog na lalaking sanggol ang panganay nila. Sa paglipas ng panahon, napatunayan nilang walang kayamanang hihigit sa pagmamahal na ipinagkaloob nila sa isa't isa. Magkaiba man ang mundong pinanggalingan nila, iisa naman ang tahanang binuo ng mga puso nila.
Isang tahanan na hindi sumusukat sa antas ng buhay, kundi sa walang hanggang pagmamahal. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.